Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Nakpil, isang doktor na maraming taon nang inilaan ang aking sarili sa pangangalaga ng kalusugan at kaginhawaan ng ating mga minamahal na senior citizens. Isang malaking karangalan po para sa akin ang makasama at makatulong sa mga tulad ninyong tumatahak sa magandang yugto ng buhay paglampas ng edad 60. Naitanong nyo na po ba sa inyong sarili kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pakiramdam na tunay na buhay masigla, masaya, at may kabuluhan, lalo na kapag edad na pataas? Hindi lang po sapat na tayo'y malusog. Ang mahalaga ay yung pakiramdam na puno tayo ng sigla, konektado sa ating mga mahal sa buhay at may layunin pa rin sa araw-araw. Habang tayo po ay nagkakaedad, natural lamang na mas binibigyan natin ng pansin ang kalusugan ng ating puso, ang liksi ng ating mga kasukasuan at ang ating memorya. Subalit, may isang aspeto na madalas ay hindi masyadong napagtutuunan ng pansin, ngunit napakahalaga para sa kalidad ng ating buhay. Ito po ang ating sirkulasyon ng dugo at ang init ng pagmamahal o intimasiya. Ang maayos na daloy ng dugo ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng maiinit na kamay at paa. Ito po ang nagbibigay enerhiya sa ating utak, nagpoprotekta sa ating puso at nagpapanatili ng matamis at malambing na ugnayan sa ating mga minamahal. Nagbibigay babala na po ang mga doktor ngayon na ang mahinang sirkulasyon at lumalamig na intimasya ay hindi lamang simpleng senyales ng pagtanda. Ito po ay mga pulang bandila na dapat nating bigyang pansin. Ngunit narito po ang magandang balita, hindi po tayo walang magagawa. Sa tulong ng mga tamang nutrisyon, partikular na ang mga bitamina na direktang sumusuporta sa ating mga ugat, balanse ng hormones at kalusugan ng ating mga nerve, maaari nating muling pasiglahin ang ating katawan at matuklasang muli ang malalim at makabuluhang koneksyon sa ating sarili at sa iba. Halina't ating talakayin ang 10 mahahalagang bitamina na inirerekomenda ng mga doktor para sa sinumang higit sa edad 60 na nagnanais ng mas magandang sirkulasyon at mas matibay na pakiramdam ng pisikal na pagiging malapit at kaginhawaan. Hindi po ito mga milagrosong tableta, kundi mga kasangkapan upang matulungan kayong manatiling lubos na kabahagi sa buhay, pag-ibig at sigla. Una, bitamina B3, niacin, ang tagapagpaluwag ng ugat. Ang bitamina B3, kilala rin bilang niacin, ay may napakalaking papel sa pagtataguyod ng malusog na sirkulasyon ng dugo, lalo na sa mga taong lampas na sa edad 60. Sa ating pagtanda, ang mga ugat natin ay maaaring mawalan ng kanilang pagiging elastiko, kumikitid, at hindi na gaanong tumutugon. Ang niacin ay tumutulong sa pamamagitan ng dahan-dahang pagre-relax at pagpapalapad ng mga ugat na ito, isang proseso na tinatawag na vasodilation. Ito ay nagre-resulta sa mas maayos at mas episyenteng daloy ng dugo sa buong katawan, kabilang na ang mga bahaging sumusuporta sa pisikal na intimasya at sexual na tungkulin. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maiinit na kamay at paa, mas matalas na pag-iisip, at pati na rin ang pinahusay na pagkasabik at pagtugon.
Para sa mga kalalakihan, ang mas malakas na daloy ng dugo ay sumusuporta sa mas matatag na pagganap at tibay. Para sa mga kababaihan, maaari nitong dagdagan ang natural na lubrikasyon at pagiging sensitibo na ginagawang mas komportable at emosyonal na kasiyasiya ang pisikal na koneksyon. Pero hindi po diyan nagtatapos ang mga benepisyo. Ang niacin ay mahalaga rin sa pagpapababa ng LDL, masamang kolesterol, at pagpapataas ng HDL, mabuting kolesterol na nagpoprotekta sa puso at mga arterya, mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas, kumpiyansa at mahabang buhay. Maraming mga senior ang nakararanas na kapag ang niacin ay naisama ng maayos sa kanilang pang-araw-araw na rutina, hindi lamang sila nakakaramdam ng mas maraming enerhiya, kundi pati na rin ng mas malalim na koneksyon sa kanilang katawan at sa kanilang mga relasyon. Ang pagdaragdag ng mga pagkaing mayaman sa niacin tulad ng pabo, salmon at mani o pag-inom ng suplementong aprobado ng doktor ay maaaring muling magpaningas ng sigla na inaakala ng marami na kumukupas na kasabay ng edad. Ang mga resulta ay maaaring kahanga-hangang mabilis at lubos na kasiyasya. At habang inihahanda ng niacin ang daan sa pamamagitan ng pagpapagalaw ng inyong dugo, may isa pang bitamina na nagpoprotekta sa inyong mga ugat at sumusuporta sa balanse ng hormone sa mga paraang direktang nakakaapekto sa inyong buhay intima. Ating tuklasin iyan sa susunod. Ikalawa, bitamina E, ang katulong ng puso at hormone. Ang bitamina E ay matagal nang kinikilala sa papel nito sa pagsuporta sa kalusugan ng puso. Ngunit para sa mga senior na higit sa edad 60, ang mga benepisyo nito ay mas malalim pa, lalo na pagdating sa sirkulasyon at intimasya. Ang mahalagang bitaminang ito ay gumaganap bilang isang makapangyarihang antioxidant, pinoprotektahan ang inyong mga ugat mula sa pinsalang dulot ng oxidative stress, habang tumutulong din na maiwasan ang pagbuo ng mga mapanganib na pamumuo ng dugo. Sa mas malusog at mas elastikong mga arterya, ang inyong puso ay mas episyenteng nakakapagbomba ng dugo at ang inyong buong katawan, kabilang ang mga lugar na responsable para sa pisikal na koneksyon, ay tumatanggap ng tuloy-tuloy at masustansyang daloy ng dugo. Ang lalong nagpapahanga sa bitamina E ay ang papel nito sa pagsuporta sa balanse ng hormone. Para sa kapwa lalaki at babae, ang intimasya ay hindi lamang pisikal, ito ay malalim na hormonal. Ang bitamina E ay tumutulong sa pagkontrol ng produksyon ng testosterone at estrogen na natural na bumababa habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga hormone na ito ay may kritikal na papel sa libido o gana, mood, enerhiya at kakayahan ng katawan na tumugon sa pagiging malapit at pagmamahal. Maraming mga nakatatanda na nagsisimulang uminom ng suplementong bitamina E ang nag-uulat ng pinahusay na pagnanasa, nabawasang panunuyo o discomfort, at mas malalim na emosyonal na koneksyon sa kanilang partner. Bukod sa mga benepisyong ito sa intimasya, sinusuportahan din ng bitamina E ang kalusugan ng balat at lakas ng immune system na nagpaparamdam sa inyo na mas komportable at kumpiyansa sa inyong sariling balat. Makakahanap kayo ng bitamina E
sa mga pagkain tulad ng almond sunflower seeds at spinach o uminom ng natural na suplemento tulad ng D-alpha tocopherol, palaging nasa ilalim ng gabay ng inyong doktor. Ngunit paano kung ang dahilan kung bakit kayo nakakaramdam ng mababang enerhiya at hindi gaanong konektado ay hindi lamang pisikal? May isa pang bitamina na maaaring nawawalang ugnayan sa pagitan ng inyong mood sirkulasyon at intimasya, at ito ay isa na karamihan sa mga senior ay hindi namamalayang kulang sila. Ating alamin ito sa susunod. Ikatlo, bitamina D, ang pampasigla ng mood at libido. Ang bitamina D ay madalas tawaging sunshine vitamin, ngunit ang epekto nito sa inyong buhay pagkatapos ng edad 60 ay higit pa sa kalusugan ng buto. Para sa maraming nakatatanda, ang mababang enerhiya, kalungkutan o kumukupas na pagnanasa ay tahimik na nag-uugat sa kakulangan sa bitamina D. Ang mahalagang nutrient na ito ay may kritikal na papel sa pagpapanatili ng tamang presyon ng dugo, pagsuporta sa malusog na immune system, at pagkontrol ng mood. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa inyong pakiramdam ng intimasya at koneksyon. Isa sa mga benepisyong madalas makaligtaan ng bitamina D ay kung paano ito sumusuporta sa produksyon ng hormone. Sa mga kalalakihan, tumutulong itong mapanatili ang malusog na antas ng testosterone na mahalaga para sa pisikal na pagganap at emosyonal na sigla. Sa mga kababaihan, tumutulong ito sa balanse ng estrogen, sumusuporta sa pagnanasa at kaginhawaan habang may intimasya. Kapag mababa ang antas nito, maaaring bumaba ang libido nang walang paliwanag at maaaring pumasok ang emosyonal na diskoneksyon na nagiiwan sa marami na maniwala na ito ay bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit madalas ito ay isang kawalan ng balanse na maaaring ayusin. Ang bitamina D ay nag-aambag din sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtulong na mabawasan ang pamamaga sa mga ugat. Pinapabuti nito ang paghahatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan, pinapahusay hindi lamang ang pisikal na enerhiya, kundi pati na rin ang kalinawan ng isip at emosyonal na pagiging bukas, mahahalagang elemento sa pagpapanatili ng isang masiglang buhay, intima. Ang natural na sikat ng araw, matatabang isda tulad ng salmon pula ng itlog o isang D3 supplement ay maaaring makatulong na maibalik ang tamang antas. At kapag ang inyong bitamina D ay bumalik na sa balanse, maraming tao ang naguulat na mas buhay na buhay ang kanilang pakiramdam, kapwa pisikal at emosyonal. Gayunpaman, kahit na may magandang sirkulasyon at balanseng mga hormone, ang inyong mga nerve ay may malaking papel sa pandamdam, paghipo, at pangkalahatang intimasya. At may isang mahalagang bitamina na nagpoprotekta sa inyong mga nerve ng higit sa karamihan. Ating suriin iyan sa susunod. Ika-4, bitamina B12. Ang tagapagpabata ng nerve. Ang bitamina B12 ay mahalaga para sa sinumang higit sa edad 60 na nagnanais mapanatili hindi lamang ang enerhiya at focus, kundi pati na rin ang malalim na pisikal na koneksyon at pagtugon. Habang tayo ay nagkakaedad, bumababa ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng beta-clot mula sa pagkain
at ang kakulangan sa bitaminang ito ay madalas na hindi napapansin hanggang sa lumitaw ang mga sintomas tulad ng pagkapagod, pamamanhid, mahinang sirkulasyon at maging ang emosyonal na paglayo. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang B12 ay isang makapangyarihang suporta para sa parehong nervous system at produksyon ng pulang selula ng dugo na ginagawa itong mahalaga para sa daloy ng dugo at intimasya. Ang malusog na mga nerve ay mahalaga para sa pisikal na pandama. Kung walang sapat na B12, ang mga daanan ng nerve na nagdadala ng mga kasiyasyang signal sa utak ay maaaring bumagal o masira pa. Maaari itong humantong sa nabawasang pagiging sensitibo, gawing hindi gaanong kasiyasya ang pagiging malapit at minsan ay hindi pa komportable. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng antas ng B12, maraming mga senior ang nakakapansin ng mga pagpapabuti sa pandamdam, sa paghipo mood at pangkalahatang sigla. Bukod dito, ang BT12 ay nag-aambag sa produksyon ng mga pulang selula ng dugo na responsable sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan. Ang pinahusay na oxygenation ay humahantong sa mas mahusay na tibay, mas malakas na sirkulasyon at isang kapansin-pansing pagtaas sa kalinawan ng isip at emosyonal na kaginhawaan. Lahat ng ito ay sumusuporta sa isang mas mayaman at mas kasiyasyang koneksyon sa inyong sarili at sa inyong partner. Ang B12 ay matatagpuan sa mga pagkaing mula sa hayop tulad ng itlog, dairy products, at isda o maaaring inumin bilang suplemento sa anyong sublingual, sa ilalim ng dila o injectable para sa mas mahusay na pagsipsip. Ngunit pagdating sa pagkumpuni ng pundasyon ng inyong katawan, lalo na ang mga ugat na sumusuporta sa bawat tibok ng puso at bawat sandali ng intimasya, may isa pang bitamina na tahimik at makapangyarihang gumagana sa likod ng mga eksena. Ating tingnan ito ng mas malapitan sa susunod. 5, bitamina C, ang kampeon ng collagen at sirkulasyon. Ang bitamina C ay malawakang kilala sa pagsuporta sa immune system, ngunit ang papel nito sa malusog na pagtanda at intimasya ay mas malalim pa. Pagkatapos ng edad 60, ang kakayahan ng inyong katawan na gumawa ng collagen, isang mahalagang protina na nagpapanatiling matibay sa mga ugat balat at connective tissue, ay natural na bumababa. Dito pumapasok ang bitamina C. Tumutulong itong pasiglahin ang produksyon ng collagen na hindi lamang nagpapanatiling elastiko sa mga arterya para sa mas mahusay na sirkulasyon, kundi nagpapabuti rin sa pagiging elastiko ng balat, liksi ng kasukasuan at kaginhawaan ng pisikal na pagiging malapit. Ang malakas na sirkulasyon ay ang gulugod ng intimasya. Kapag ang dugo ay malayang dumadaloy sa bawat bahagi ng katawan, naghahatid ito ng oxygen, nag-aalis ng dumi at pinapanatiling buhay at sensitibo ang mga tissue. Para sa kapwa lalaki at babae, ito ay nangangahulugan ng mas mahusay na pisikal na pagtugon, mas mataas na pandama, at maging mas mabilis na paggaling. Ang bitamina C ay may critical ding papel sa pagprotekta sa nitric oxide, isang molecule na nagre-relax sa mga ugat at nagpapahintulot sa pinahusay na daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar na pinakamahalaga sa mga sandali ng intimasya. Ngunit ang mga benepisyo ng bitamina C ay hindi lamang pisikal.
Sinusuportahan din nito ang kalusugan ng adrenal, tumutulong sa pagkontrol ng mga stress hormone na maaaring makagambala sa emosyonal na pagiging malapit at pagnanasa. Maraming mga senior ang nakararanas na. Ang regular na pag-inom ng bitamina C ay tumutulong sa kanila na makaramdam ng mas maraming enerhiya, mas kumpiyansa sa kanilang katawan, at mas bukas sa makabuluhang koneksyon. Makakakuha kayo ng bitamina C mula sa mga prutas na citrus, bell peppers, strawberries o pang-araw-araw na suplemento. Ngunit, kung tunay ninyong nais protektahan ang inyong mga ugat sa pangmatagalan at maiwasan ang mga mapanganib na bara na maaaring magpabawas sa sirkulasyon at enerhiya, may isa pang hindi gaanong kilalang bitamina na talagang kailangan ninyong malaman. Ating alamin ito sa susunod. Ika-6, bitamina K2, ang tagalinis ng bara sa artery. Ang bitamina K2 ay isa sa pinakamahalaga ngunit bihirang talakaying mga nutrisyon para sa mga taong higit sa edad 60 na nais protektahan ang kanilang sirkulasyon at panatilihin ang kanilang sigla. Habang tayo ay nagkakaedad, ang calcium ay maaaring magsimulang maipon sa mga arterya na nagiging sanhi ng paninigas at pagkipot nito. Ang pag-iipon na ito ay nagpapabawas sa daloy ng dugo, nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, at direktang nakakaapekto sa pisikal na enerhiya at intimasya. Ang bitamina Q ay may natatanging papel sa pamamagitan ng paggabay sa calcium palayo sa mga arterya at papunta sa mga buto kung saan ito nararapat. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa arterial calcification o pamumuo ng calcium sa ugat, tinutulungan ng K2 na mapanatiling elastiko at bukas ang inyong mga ugat, pinapayagan ang dugong mayaman sa oxygen na maabot ang bawat bahagi ng inyong katawan, kabilang ang mga lugar na kasangkot sa pisikal na pagiging malapit at kasiyahan. Ang mas mahusay na daloy ng dugo ay sumusuporta sa mas mahusay na pagtugon, mas maraming kaginhawaan at mas malaking kumpiyansa sa mga sandali ng koneksyon. Gumagana rin ito kasama ng bitamina D upang mapahusay ang kalusugan ng buto at puso. Makakakuha kayo ng bitamina K2 mula sa mga fermented na pagkain tulad ng natto o mula sa mga suplemento, lalo na sa anyong MK7 para sa mas mahusay na pagsipsip. Para sa maraming mga senior, ang pagdaragdag ng K2 ay nagdudulot ng kapansin-pansing mga pagpapabuti sa enerhiya at sirkulasyon. Ngunit kahit na may malusog na mga arterya, kailangan ng inyong katawan ang tamang suportang pang-istruktura upang mapanatiling dumadaloy ang dugo at matibay ang tissue. At may isang makapangyarihang bitamina na eksaktong ginagawa iyon. Ating alamin ito ng mas malalim sa susunod. Ika-7, bitamina B6, ang tagapag-armonya ng hormone. Ang bitamina B6 ay may makapangyarihang papel sa pagpapanatili ng balanse ng inyong katawan at isip, lalo na pagkatapos ng edad 60, kung kailan ang mga pagbabago sa hormonal ay maaaring magsimulang makaapekto sa mood, enerhiya at maging sa inyong interes sa intimasya. Ang mahalagang bitaminang ito ay tumutulong sa pagkontrol ng mga neurotransmitter tulad ng serotonin at dopamine. Mahahalagang kemikal para sa emosyonal na kaginhawaan, mahimbing na tulog at pakiramdam na konektado sa inyong partner. Kapag ang mga antas na ito
ay matatag, mas malamang na makaramdam kayo ng kalmado nakikibahagi at bukas sa pagiging malapit. Bukod pa rito, sinusuportahan ng B6 ang produksyon ng mga sex hormone tulad ng estrogen at testosterone na parehong natural na bumababa habang tayo ay nagkakaedad. Ang mga hormone na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na intimasya. Nakakaapekto rin sila sa motibasyon, mood, at inyong pangkalahatang pakiramdam ng sigla. Tumutulong din ang B6 na bawasan ang homocysteine, isang mapanganib na compound na maaaring makapinsala sa mga ugat na nakakaapekto sa sirkulasyon at kalusugan ng puso. Ang pagkakaroon ng sapat na B6 sa pamamagitan ng mga pagkain tulad ng pabu-chickpeas at saging o sa pamamagitan ng mga suplemento ay maaaring makatulong na maibalik ang pakiramdam ng emosyonal at pisikal na balanse na ginagawang mas kasiyasya ang pang-araw-araw na buhay at mga relasyon. Ngunit kahit na kontrolado ang inyong mga hormone at malinis ang inyong mga arterya, kailangan pa rin ng inyong mga ugat ng patuloy na suporta para sa pagkumpuni at pinakamainam na paggana. May isa pang mahalagang nutrisyon na gumaganap bilang ahente ng pagkumpuni ng mga ugat. Ating alamin ito sa susunod. 8, folic acid vitamina B9. Ang ahente sa pagkumpuni ng ugat. Ang folic acid, kilala rin bilang vitamina B9, ay isang mahalagang nutrisyon para sa pagpapanatili ng malakas na sirkulasyon at kalusugan ng puso, lalo na pagkatapos ng edad 60. Isa sa pinakamahalagang papel nito ay ang pagbabawas ng antas ng homocysteine, isang amino acid na kapag mataas ay maaaring makapinsala sa mga ugat at magpataas ng panganib ng sakit sa puso. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng homocysteine, tinutulungan ng folic acid na protektahan ang inyong mga arterya, pinapayagan ang dugo na malayang dumaloy sa buong katawan, kabilang ang mga lugar na nauugnay sa intimasya at pisikal na pagtugon. Bukod sa pagsuporta sa kalusugan ng mga ugat, itinataguyod ng folic acid ang pagbuo ng mga pulang selula ng dugo na mahalaga para sa paghahatid ng oxygen at nutrients sa mga tissue. Nakakatulong ito na mapabuti ang enerhiya, kalinawan ng isip at pangkalahatang sigla, mga katangiang malalim na nauugnay sa emosyonal na koneksyon at isang kasiyasyang buhay intima. Sinusuportahan din ng folic acid ang pagkontrol ng mood na ginagawang mas madali ang pakiramdam na emosyonal na bukas at nakikibahagi. Makakakuha kayo ng folic acid mula sa mga berdeng madahong gulay, beans, abukado o fortified grains, pati na rin sa mga suplemento. Maaaring mukhang maliit na detalye, ngunit ang mga epekto nito ay malawak ang saklaw. At habang kinukumpuni ng folic acid ang loob ng inyong mga ugat, isa pang bitamina ang tumutulong na protektahan ang inyong mga panlabas na depensa, pinapanatiling malakas at sensitibo ang inyong balat, mga tissue at pandama. Ating suriin iyan sa susunod. Ikasiyam, vitamina A, ang tagaprotekta ng balat at mucous membrane. Ang vitamina A ay higit pa sa pagsuporta sa inyong paningin. Ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng inyong balat at mucous membranes, mga mamasa-masang bahagi ng katawan tulad ng nasa ilong, bibig at BP, na mahalaga para sa parehong kaginhawaan at koneksyon sa inyong mga huling taon.
Habang kayo ay nagkakaedad, ang mga pinong tissue na ito ay maaaring matuyo o manghina na humahantong sa discomfort habang may pisikal na intimasya at isang pangkalahatang pagbaba sa pagiging sensitibo. Tinutulungan ng bitamina A na mapalusog at kumpunihin ang mga membrane na ito, ibinabalik ang natural na kahalumigmigan at pagiging elastiko kung saan ito pinakamahalaga. Ang bitaminang ito ay nag-aambag din sa malusog na pagbabago ng balat, pinapayagan ang inyong katawan na palitan ang mga lumang selula ng bago at masiglang mga selula. Kapag ang inyong balat ay makinis at matibay ang pakiramdam, mas kumpiyansa kayo sa inyong katawan at mas bukas sa pagiging malapit. Higit pa riyan, sinusuportahan ng bitamina A ang immune function at produksyon ng hormone, parehong kritikal para sa enerhiya emosyonal na balanse at pagpapanatili ng pagnanasa pagkatapos ng edad 60. Makakahanap kayo ng bitamina A sa mga pagkain tulad ng carrots, atay kamote, at madilim na berdeng madahong gulay o sa pamamagitan ng ligtas na suplementasyon na ginagabayan ng inyong healthcare provider. Habang ito ay tahimik na gumagana upang protektahan ang mga panlabas na patong ng katawan, mayroon pa ring isang makapangyarihang bitamina na nagpapatakbo ng malalim sa loob, tumutulong na kontrolin ang stress, ibalik ang kalmado at palakasin ang emosyonal na pundasyon ng intimasiya. Ating tingnan ito ng mas malapitan sa susunod. Ika-10, bitamina B5 pantothenic acid, ang tagapawi ng stress. Ang bitamina B5 o pantothenic acid ay may mahalagang papel sa kung paano pinamamahalaan ng inyong katawan ang stress, na madalas ay isang hindi nakikitang hadlang sa parehong malusog na sirkulasyon at kasiyasyang intimasya pagkatapos ng edad 60. Ang mga adrenal gland na responsable sa paggawa ng mga stress hormone tulad ng cortisol ay maaaring labis na mapagod. Kapag ang stress ay nananatiling hindi nakokontrol, nakakasagabal ito sa balanse ng hormone, nagpapabawas ng enerhiya at nagpapapurol sa emosyonal at pisikal na koneksyon. Sinusuportahan ng bitamina B5 ang paggana ng adrenal, tinutulungan ang inyong katawan na tumugon sa stress ng mas mahinahon at episyente. Ang epektong ito ng pagpapakalma ay umaabot sa inyong buong sistema. Sa mas mababang antas ng stress, ang mga ugat ay nananatiling mas relax na nagpapahintulot sa mas mahusay na sirkulasyon sa lahat ng bahagi ng katawan. Nangangahulugan iyon ng pinahusay na tibay, mas magandang mood, at mas malaking kaginhawaan sa mga sandali ng pagiging malapit. Maraming mga senior ang nakararanas na sa regular na pag-inom ng B5, hindi lamang sila nakakaramdam ng mas kaunting pagkabalisa, kundi pati na rin ng mas bukas na emosyon at mas maraming pisikal na enerhiya. Makakakuha kayo ng bitamina B5 mula sa mga abukado, kabute, itlog at whole grains o mula sa isang balanseng B-complex supplement. Maaaring maliit na nutrisyon lamang ito, ngunit ang epekto nito sa inyong pang-araw-araw na pakiramdam ng sigla ay malalim. Conclusion: ang muling pagpapaningas ng sigla pagkatapos ng edad 60 ay nagsisimula sa loob. Ngayong natuklasan na ninyo ang 10 mahahalagang bitamina na sumusuporta sa buhay, pag-ibig at mahabang buhay,
Pagkatapos ng edad 60, may isang huling kaalaman na maaaring magbigkis sa lahat ng ito at maaaring mabago nito ang paraan ng inyong pamumuhay sa bawat araw. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng pagsuko sa pagiging malapit, pagnanasa o enerhiya. Ito ay simpleng nananawagan para sa isang mas matalinong diskarte sa kalusugan. Ang 10 mahahalagang bitaminang ito ay higit pa sa mga suplemento lamang. Sila ay mga susi sa pagpapanumbalik ng sirkulasyon, pagpapahusay ng intimasya at muling pagpapaningas ng mas malalim na koneksyon sa inyong sarili at sa inyong partner. Kapag pinapakain ninyo ang inyong katawan ng tamang suporta, hindi lamang kayo nabubuhay, kayo ay umuunlad. Magsimula ng dahan-dahan, maging pare-pareho at magtiwala na bawat hakbang na inyong ginagawa tungo sa mas mabuting kalusugan ay naglalapit sa inyo sa isang mas masigla at kasiyasyang buhay sa anumang edad. Tandaan po ninyo, ang inyong kalusugan, ang inyong pinakamahalagang yaman, lalo na habang niyayakap ninyo ang mga magagandang taong ito. Hindi lamang ito tungkol sa pagdaragdag ng mga taon sa inyong buhay, kundi buhay sa inyong mga taon. Ang paggawa ng mga proaktibong hakbang sa inyong nutrisyon ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili at pagbibigay kapangyarihan. Nais ko pong marinig kung alin sa mga kaalamang ito ang pinakanagustuhan ninyo. Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe para sa higit pang gabay sa kalusugan at ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Sama-sama nating gawin ang mga taong ito na pinakamagaganda